Gusto mo bang magluto or matutong magluto ng munggo? Microwave munggo, bitter ang palaya. Why Fridays taste like childhood. Friday sa Pinas! Kung isa ka sa mga adult na wala ng oras to soak munggo overnight or nagtataka ka kung bakit lagi na lang munggo every Friday or takot kang maglagay ng ampalaya kasi feeling mo papait. Kailan nga pa dapat maglagay ng bagoong sa munggo? Ito ba talagang madudumi yung mga bok choy na nakikita natin sa online? Or kung gusto mo magkaroon ng twist with the ketan, basil yung munggo mo. Yeah, Irish munggo, why not? Or gusto mong malaman kung paano hindi didikit yung mga niluluto mo sa pan. Kasi whatever you do, lagi siyang dumidikit. Or curious ka kung tae ba to or rino. Just keep on watching. Kapag biyernes, alam mo na may munggo na sa table, pero bakit nga ba? And paano ko siya niluto in less than 30 minutes without soaking overnight? Here's my shortcut Filipino Friday tradition and can still make it taste like home. Okay, first, back to basics muna tayo. Kung gusto mong malaman kung ready to cook na ba yung pan mo is, eto talaga yung mag-work. Pisik-pisik method. Kapag nag-sizzle na yung water or nag-jump na siya, that means ready na yung pan mo for cooking. This is an old school test na forever nang mag-work. Because this is how our lolas, nanays, and mga chef, their way of checking kung ready na yung pan nila for cooking. Kung samayaw na yung water, it's time to gisa. Kung parang nagme-melt lang siya, just give it a time. It will take you for around 5 to 10 minutes sa mahinang apoy. I didn't soak the munggo overnight kasi who has time? Kaya naman minicrowave ko siya with lots of water for about 10 to 15 minutes. Pero check ko siya every few minutes to avoid drying. Ito yung sobrang convenient na way. This munggo microwave is a real hack. Napapalambot niya ng mabilis, tipid sa gas, and perfect kung nakalimutan mo mag-soak overnight. This is a shortcut for real life adulting chaos. So let's start now with the luto proper. Kapag mainit na yung pan mo, ilagay mo na yung bawang at sibuyas. Kung hilaw pa yung bagoong mo, isama mo na rin sa gisa. Or kung gusto mo ng in-depth flavor ng bagoong sa munggo mo, isama mo na sa gisa. If you added bagoong too late or after water, especially kung kagaya ko na late mo nang na-realize, kung pwede mo siyang lagyan ng bagoong, mas magandang ilagay mo na kahit patapos ka na at magkaroon pa rin nung lasa ng bagoong. It may be too late, pero it's a painfully funny mistake that you can avoid next time. So patawarin mo na yung sarili mo about dyan. Kasi ako, mid-cooking ko na rin siyang naalala or parang may kulang kasi sa luto ko. So parang kulang ng bagoong. Syempre, i-flex ko rin yung bagoong ko na homemade. So ayun na nga, nakalimutan ko yung bagoong. Or naalala kong may bagoong ako. Pero too late But I still added it after the water. Siguro mapapansin mo na medyo flat yung lasa, pero at least, diba? You tried. Kaya kung ako ikaw, always add bagoong sa gisa, not after. Now let's talk about ampalaya. Ginamit ko yung previous method ko sa Brussels sprouts. Pero this time, microwave na naman ang gamit ko. I-rinse mo lang yung ampalaya mo, lagyan mo ng water and salt, and then microwave blanch mo rin siya. Rinse it, add to the pan without stirring too much. And yes, it works. And hindi nga siya ganun kapait. Don't forget din na hiwain mo siya ng mas maninipis. Ako talagang super nipis. Sinabi rin ba sa inyo to ng lola nyo na huwag kang hihinga habang niluluto ang ampalaya? Pero ngayon, medyo nagigets ko na siya. Medyo, siguro hindi literal, but the science says kapag less stirring, less bitterness dahil hindi nadudurog yung mga fiber. So, ayan ha. Yun ang reason kung bakit nagte-turn out na mapait ang ampalaya mo. Gamitin mo na rin yung Brussels sprouts blanching plus minimal stirring method ko. Ayan ha. Isang tipid hack with real result ka na naman. Tapos, di ba sa munggo, laging may greens. Ang pinaka-original, lagi talaga nating nakikita dyan is yung malunggay. Pero kapag wala kang malunggay, pwede na yung spinach o kaya kangkong. Eh, ang kaso, wala ako lahat nun. Mabuti na lang, naglagay ako ng bok choy, tapos naisip ko, marami pala kaming basil na bagong pitas ni Mia. So what if ilagay ko sa munggo? Pero alam naman natin na may kakaibang lasa yung basil. Na naisip ko na magko-complement lang ito kung lalagyan ko siya ng something creamy or coconut. Kaya naman parang ginawan ko siya ng fusion or ng twist na may Thai munggo. Yun nga lang, at the end of my cooking, naglagay nga ako ng coconut milk. Pero nakalimutan ko naman lagyan ng basil. Yung reason kung bakit ako naglagay ng coconut milk. Tapos, ewan ko, hindi ko siya masyadong nagustuhan. Siguro kapag may favorite childhood ulam ka, parang mas magsistick ka lang talaga sa regular
flavor nito or yung regular or yung original na lasa nito. Kaya at this point, naiintindihan ko na yung mga nagpo-protesta na walang itlog ang sisig or walang mayonnaise ang sisig kasi yun siguro yung nakalakihan nila or yun yung nakalakihang lasa nila. And kapag comfort food, ang hinahanap mo yung lasa yung lasa na original. Pero kung kayo, adventurous kayo and mahilig kayong magtikim-tikim ng iba't ibang lasa or hindi yung childhood favorite ang munggo, it is worth to give it a try. Just to make sure lagyan nyo ng basil and coconut. Pwede rin kayong maglagay ng Thai chilies kung mahihilig kayo sa maanghang. Ang mahirap kapag hindi ka nagmamadaling magluto, kung ano-ano na lang yung mga nailalagay mo sa putahe mo. So maaga akong natapos magluto dahil nga ginamitan ko ng microwave yung pagpapakulo. So napakabilis kong natapos. Kaya naisip ko, ano pa kayang pwede kong ilagay dito sa munggo? And na-realize ko, meron kaming tofu. So since dahil mabilisan lang naman, piniga ako na yung tofu, kinat ko na into dice by size. Tapos nilagay ko na lahat sila sa air fryer, dun ko na rin sila sinison. Hindi na ako naglagay ng cornstarch and flour. After nun, sinama ko na rin siya sa munggo. Pero yung kalahati, sineparate ko kasi nag-prepare ako ng sauce para doon. And that's it! 3 minutes to 5 minutes before you're done cooking, pwede mo na rin ilagay yung bok choy, but in my case, nalagay ko na kanina pa. And kung mapapansin nyo yung mga itim-itim na spot sa stem, akala ko rin dati kapag sa mga restaurants, kapag may mga nagrereklamo sa restaurants na may lupa, akala ko talagang lupa. Pero turn out, parang fungal scarring pala sila. Safe ba tong mga to? Yes, they are safe as long as hindi mushy or slimy. Huwag nyo muna silang itapon na i-rinse nyo lang sila and then trim. And just like that, Munggo Fridays everyone! Comforting. Pero this time, merong mga konting hacks, diba? Para less effort, mga less hugasan, and more kain na lang tayo. Every dish in this vlog started with a mistake. As you can see sa mga dish na sinishare ko sa inyo, every dish in this vlog started with a mistake. But always ended with something warm or weirdly nostalgic. Kasi minsan, adulting is figuring things habang gutom tayo. So if Munggo Fridays were a thing in your childhood too, just let me know in the comment section. Or just check out some of my other videos on my YouTube channel to check on my journey of adulthood. Para sa mga modern adult, classic dish, or kung yung mga nape-pressure ka for a perfect traditional munggo, or gusto mong magkaroon ng fusion attempts pero natatakot ka and naghahanap ka ng mga hacks na maglilid sa'yo for comforting results. So this is my version of adulting. Nga pala, why do Filipinos cook munggo on Fridays? Naisip niyo na ba kung bakit? Kasi nasa Lenten roots yan or yung cultural tradition. Diba kapag mahal na araw, bawal tayong kumain ng meat. And yung munggo is a healthier way or a healthier version na may gulay na pwede mong lagyan ng mga hindi meat tulad ng tofu, isda, shrimp. Sa mahal na araw, diba yung Friday mismo ang pinakabawal tayong kumain ng meat. So feeling ko doon nang galing kung bakit laging munggo every Friday. Yun lang, mag-iingat ka palagi. Love you!